Okay, magandang araw sa inyo guys. So, Musikero sa Bukid again. So, sa lahat ng mga natangay ng baha, ang flood control, budget. So, talagang iba nating mga kababayan, lalo na dyan sa apektado ng baha, nagtatanong, nasaan na ang budget? Natangay na ba ng baha? So, sa laki ng budget mga kababayan, bilyon-bilyon po halos araw-araw bilyon ang budget na nilaan dyan. So, nasaan na? Nasa bulsa na ba? At lalo na yung master plan, wala palang master plan, yung flood control budget, yung flood control na project. Yan po ay sabi po ni Senator Cynthia Villar. So, patikimin ko kayo guys sa mga nakakatawang mga reaksyon ng ating mga kababayan kung saan kung may flood control budget, nasaan na? Bakit ganun? Bumabaha pa rin. Kahit sana, naibsan man lang. Dahil itong pangyayaring baha ay first time daw bumaba dyan sa Marikina pero hindi ganito kataas yung baha. Nasaan ang flood control budget? So, pasok, tatay. Bakit binabaha pa ho rin kung may flood control? Lagi binabaha po ang Pilipinas. Saan nila dinadala yung pera? Para lang sa bulsa nila o para sa ano? Siyempre, DPWH, nandiyan ang pera. Sa totoo lang nandiyan ang pera ng lahat ng proyekto ng gobyerno. Kaya hindi nagiging effective. May corruption. May corruption yan So, ang naki-question ko dyan, di ba may mga budget para sa mga flood control, ganyan. Bakit over yung baha ngayon? Kulang na lumubog yung Manila. May nakita na ba kayong master plan? Siguro we should ask na rin. Magkaroon ng reforma, no? Magkaroon ng pagsasaayos in terms of monitoring nitong mga project na to para yung pera ng taong bayan, yung taxes na napupunta dyan, napupunta sa maayos, hindi na napupunta sa bulsa ng kung kani-kanino, Jade. So, ayun patikim pa lang yan. So, papanoorin ko kayo ng buong video at buong balita ng nasaan ang flood control budget. So talagang umaangal na po ang mga kababayan natin dahil pag tinabaho niyan at ibinuhos talaga sa project, mararamdaman at makikita po yan ng ating mga kababayan, di ba? O kayo, naramdaman nyo ba? O wala. So yun, talagang magrereklamo at magrereklamo ang ating mga kababayan. So sa buong detalye ng balita, pasok! Naniniwala ang ilang manggagawa at residente ng Maynila na hindi naging epektibo ang flood control project ng gobyerno dahil sa korupsyon. Si Senador Cynthia Villar inihayag na kailangan busisiin ang inihihirit na pondo ng flood control para po sa susunod na taon. Narito ang balita ni Margot Gonzalez. Hindi direktang tumama sa Metro Manila ang bagyong Karina, pero matindi ang naging pagbaha sa NCR noong nakaraang linggo. Sa walang humpay na pag-ulan, dulot na rin ang hanging habagat na pinalakas nito. Ang mga bahang naranasan ay hanggang liig at ang iba lagpas tao pa nga. Tanong nila, may pa-flood control project pala pero bakit malalang naging pagbaha? Hindi tuloy napigilan ng mga taga-Maynila na magduda sa ipinagmalaking proyekto ni Marcos Jr. noong SONA matapos silang bahain. Bakit binabaha pa ho rin kung may flood control? Lagi binabaha po ang Pilipinas. Saan nila dinadala yung pera? Para lang sa bulsa nila o para sa ano? Ayun ang tanong. Malaki po, bilyon-bilyon ang ginagastos nila. Pero ganun pa rin po. Siyempre, DPWH, nandiyan ang pera. Sa totoo lang nandiyan ang pera ng parang wala tayong may corruption dyan. Kahit naman saan meron Kahit saan meron. So naniwala tayo kayo hindi nagiging effective yung flood control kasi corruption. Lahat ng proyekto ng gobyerno kaya hindi nagiging effective. May corruption. May corruption yan So hindi po kayo naniniwala na kahit bilon-bilon pa yung ilaan, hindi magiging effective yung program? Lalagay lang sa bulsa yan. Siguro konti lang ang lalabas dyan, pero yung the rest nasa bulsa na ng mga politiko.
pare-pares naman po tayo nagbabayad ng tax, pero bakit ganun po yung nangyayari? Di rin naman po natin alam kung saan po napupunta yung mga ganun po binabayad po natin ng mga tax. Nagtataka rin ako bakit bumaha. Dati nga hindi pumapasok dito sa loob ng clinic yung baha, ngayon pumapasok na. So ang naki-question ko dyan, di ba may mga budget para sa mga flood control, ganyan? Bakit over yung baha ngayon? Kulang na lamubog yung Manila. Ang mga senador, nagtataka din gayong bilyon-bilyong pisong inilaang budget para sa flood control. Bukas, araw ng Huwebes, ay magkakaroon ng Senate inquiry para usisahin ang proyekto na may budget na 1 bilyon kada araw. This will be done by the DP, yung Committee on Public Works and Highways. Kasi in connection with the budget, yung budget on flood control. So hinahanap nila nasaan yung budget. Sabi nila it's 1 billion a day daw ang budget sa flood control, which is 1 billion a day, that's 360 billion a year. So hinahanap nila, ba't tayo nagpo-flooding? Ang laki-laki ng flood control budget. Para sa taong 2025, ang proposed budget para sa flood control ay nasa 257 billion pesos. Ayon kay Senator Cynthia Villar, dapat masisiing maigi ang panukalang pondo. Tingin ko, dapat masisiing kung saan dadalhin kasi flood control project is very vague. Yung iba nga, pinanlilinis lang ng ilog. How did you know na nililinis ang ilog? Sisisid ka sa ilalim ng ilog? Oo. I mean, talagang implementation yan eh. Ako kasi nag-implement ako ng paglinis ng ilog 10 years eh. Kung hindi ako nagbantay, walang mangyayari doon. May nakita na ba kayo master plan? Siguro we should ask na rin. Ito rin ang hinaing ng mga ordinaryong Pilipino. Ay na rin daw kasi nila maranasan ang mabahaan at ang malaking aberya. Sana aralin nilang mabuti kasi ang daming taong naapektuhan, hindi lang mga mahirap, mayaman, negosyante, or kahit lahat ng ordinaryong tao apektado sa nangyayaring baha na po. Sobrang hassle, ang hirap nun. Yung mga gamit mo mauubos, magpapagawa ka ng bahay, lahat perwisyo. Perwisyo talaga. Lahat naman eh. Simula mga bata, hindi makapasok, di ba? Tapos yung mga sakit pa, may mga leptospirosis pa tayo dyan, di ba? Bukod pa yung mga nilalagnat, nagtatrangkaso, sobrang hassle. Pero kung pagbabatayan ang naging sagot ng DPWH, tila malabo na maging flood-free ang Metro Manila. I think actually there are still many low-lying areas in Metro Manila. Ang kwan lang natin dito is to mitigate the flooding problems in Metro Manila, no? By way of, ito yung sinasabi natin, by way of implementing yung engineering solutions, and plus of course yung social and environmental issues have also to be addressed actually. No? Para sa Diyos at Pilipinas Kumahal, Margaret Gonzalez, SMNI News. Samantala, nasa linya po ng ating komunikasyon ngayong umaga, ang suki na po nating batikang ekonomista, walang iba kundi si Dr. Michael Batu. Doc, magandang umaga po. Welcome po ulit dito sa programa Pulso ng Bayan. Magandang umaga sa iyo, Jade, at magandang umaga at Mark. Siyempre magandang umaga rin po kay Pastor Polo Kibuloy. Maraming salamat sa muling pagkakataon na maging bahagi ng Pulso ng Bayan. Sana po lahat kayo nasa mabuting kalagayan. Yes, Doc. Unahin ko lang yung balita kanina. Siguro yung panukalang budget nga for flood control project na umaabot sa 257 billion pesos. Ano bang masasabi mo dyan? Alam mo yung flood control project, Jade, yan ay isa sa mga primary sources of corruption, no, para sa ating mga politiko. Kasi bakit ko nasabing source of corruption yan? Kasi tandaan natin na yung mga flood control projects, most of them involve yung tinatawag na pagbukay, yung pagpapalalim ng mga ilog at kung ano-ano pang mga bodies of water. Itong mga pagpapalalim na ito, mahirap itong ma-monitor. Sa palagay mo ba, Jade, merong magbabantay doon at babantayan kung gaano karami yung nare-remove doon sa ilalim ng ilog o sa ilalim ng lawa, kung ano mang body of water yan. So dahil mahirap siyang ma-monitor, madali siyang nakawin. Kaya gustong-gusto yan ng mga politiko natin, lalong-lalo na yung mga direktang nakakahawak ng mga budget para sa mga distrito nila, para sa mga probinsya o sa mga bayan nila. Kaya sa palagay ko, ang kinakailangan dito sa flood control, ang kinakailangan dito magkaroon ng epektibong mekanismo para ma-monitor yung mga proyekto. Kailangan merong audit, merong sapat na auditing mechanism yan na talagang merong magbabantay at merong magre-record kung gaano karami yung nakuha
no, na para kasi pag pinapalalim yan, Jade, hinuhukay yan sa ilalim. Yung silt ba na tinatawag, nasa ilalim, yun ang hinuhukay dyan. At ang kinakailangan dyan, magkaroon talaga ng monitoring kung gaano karaming na dredge, ano, kung gaano karaming nakuhang silt sa ilalim. Ano, kasi kung hindi natin mamonitor yan, alam mo, Jade, mangyayari na naman kagaya nangyari sa Undoy, nangyari kay Karina, at alam naman natin na dahil sa climate change, yung sitwasyon sa Pilipinas at saan-saan pang bahagi ng mundo, no, it's set to become worse. Kaya kinakailangan talaga natin is yung pondo, no, na nakalaan sa flood control, kinakailangan dyan talaga maayos yung pagkakagastos niyan, maayos yung pagkaka-implement, mamomonitor natin kasi sayang yung pera, Jade. Nangyayari kasi taon-taon na lang binabaha yung mga lugar sa atin, meron naman palang budget sa flood control. So ibig sabihin hindi efficient na nagagamit yung budget, no? So sa aking palagay, kinakailangan natin magkaroon ng sapat na monitoring mechanism, no, para ma-monitor talaga natin kung saan napupunta yung budget para diyan sa flood control projects na yan. Sa madaling salita, Doc, hindi problema yung budget na inilalaan. Ang problema na nakikita mo doon sa mga nangangasiwa, doon sa mga humahawak, at doon sa mga nag-i-implement. Paano ba nila ginagamit itong budget na ito para dyan sa flood control projects? Oh, absolutely, Jade. Kasi I think it was Senator Amy Marcos na nabanggit niya na merong at least 1 billion a day, no, ang nilalaan ng ating pamahalaan para sa flood control, ano? And yet ang nakikita natin kapag nagkakaroon ng mga disaster na ganyan, ano, nagkakaroon ng malakas na actually, Jade, hindi nga super bagyo yung dumaan sa atin, kumbaga humaging lang si Karina, di ba? What more pa kung merong talagang malakas na bagyo na mala Undoy or Rosing, ano, yung mga malalakas na bagyo nung araw, yung mga tipong signal number 5. What more pa kung yung mga ganong klaseng bagyong dumaan sa atin. So, the issue really here is, well, there's sufficient budget for flood control. But the issue is yung nananakaw na pera, no, mula dyan sa flood control project na yan. In fact, Jade, may mga pag-aaral nga na nababanggit na at least 30%, no, ng budget, no, ng gobyerno napupunta lang sa graft and corruption, no? So, yan sa palagay ko, yung 30% na yan, that is a conservative estimate. May mga naririnig-rinig pa nga ako mga estimate na around 40 to upwards of 50% yung napupunta sa graft and corruption, di ba? So, nasasayang yung pera, imbisa na maayos yung project, no, na itayo yung mga sapat na mga flood control project, yung mga DK, yung mga dredging, ang nangyayari is napupunta lang sa bulsa ng mga politiko yan, ano? Kaya nga, ang aking mungkahi dyan, is kinakailangan talaga na magkaroon ng sapat na monitoring mechanism dyan. Ano? Hindi ko lang tiyak kung anong ahensya yan, Jade, pwedeng commission on audit yan kasi nga they are mandated, ano, by the Constitution to audit, ano, yung mga sa pera ng gobyerno. Pero that involves some technical details din kasi, Jade, kasi you have to send somebody dun sa project, monitor, titingnan kung gaano karami yung na-dredge, yung progress nung project. So may mga ganong klaseng nuances na kailangan tingnan dyan. And at the end of the day, Jade, babagsak yan lahat sa governance. So kung anong klase at anong uring pamamahala ang meron dyan sa Pilipinas. Ano? At sa nakikita ko, yung ating mga politiko, they're benefiting from this. Kaya nga, malabo, alam mo, Jade, malabong mangyari yung reforma na yan kasi nakikinabang po yung ating mga leader dyan. Ano? Nakikinabang po yung mga politicians natin dyan sa flood control project na yan. Kaya alam nyo mga kababayan, ang dapat na gawin dyan is tayo mismo magmatsyag. Tayo mismo na lang ang magbantay at tingnan natin kung saan ba talaga napupunta yung budget na yan. So hindi ka rin kumbinsido, Doc, doon sa mga dinadahilan ng ating gobyerno na basura yung dahilan kung bakit tayo binabaha dito sa Metro Manila? Actually, Jade, hindi lang basura yung sinisisi nila dyan, pati climate change. So, and I mean, these are factors that are outside of governance. I mean, sa bagay, yung basura that may also be affected by governance, pero yung climate change, ang layo na nun. Ano? Ang akin dyan is, ang nangyayari is nagkakaroon ng tinatawag na finger pointing. Ano? Imbis na sisihin ng ating mga leader yung sarili nila, dahil nga sila mismo responsible dyan, hindi sisisi nila yung taong bayan. Yung taong bayan, nagtatapon ng excess na mga basura, hindi sila nag-observe ng yung mga reduce, recycle, yung pag-sort ng basura, kung saan-saan lang nila tinatapon yung kanilang mga basura, at saka climate change. Ano? So, imbis na
looking inwards to themselves, no? Kung ano ba talaga ang naging cause ng problema na yan dyan sa flood control sa ating bansa, sinisisi pa nila, no? Yung iba, no? So, yan ang nakakalungkot dyan. Nabanggit ko nga, Jade, kanina, no? Dahil nga yung ating mga leader, yung ating mga politicians, nakikinabang sila dyan sa mga flood control projects na yan, sa mga budget na nakalaan para dyan. Siyempre, ang gagawin nila dyan, isisisihin nila other than themselves. Bago lang ako mag-next topic, Doc, itong flood, o itong mga pagbabaha na nangyayari dito sa ating bansa, paano ho ba, o ano ba yung magiging implikasyon nito? Ano bang kaugnayan din nito doon sa magiging epekto sa ating ekonomiya? Kasi alam mo, Jade, magandang tingnan din natin nung panahon ng COVID. Kasi nung panahon ng COVID, may mga estimates na nagsinasabi na 70% ng ekonomiya ng Pilipinas ay nasa National Capital Region. So ibig sabihin, kapag ang National Capital Region nagkaroon ng problema, nasara or nabaha o nagkaroon ng disaster sa NCR, magkakaroon ito talaga ng napakalaking epekto sa pangkalahatang ekonomiya ng ating bansa. No? So nakita naman natin itong dumaang itong bagyong si Karina, talagang naapektuhan ng National Capital Region. In fact, nag-declare pa nga dyan ng state of calamity. So, ang ibig sabihin nito is yung mga ilang araw na bog down, ang Kalakhang Maynila, magkakaroon ito ng epekto sa ating gross domestic product. Hindi yan mararamdaman sa ngayon, Jade, pero mararamdaman natin yan sa mga darating na quarter kung ano yung naging impact nitong baha sa ekonomiya ng Pilipinas dahil nga napakalaki ng ambag ng NCR. At by the way, hindi lang pala NCR, Jade, pati yung mga karatig na mga rehiyon, Region 3 at saka Region 4, yung mga probinsya na yan, maraming economic activity dyan, naapektuhan po yan lahat, magkakaroon po yan ng impact sa ating gross domestic product. Kaya nga, ang importante dyan, Jade, is kasi nangyayari sa atin, ang lagi sinasabi ng gobyerno, kailangan resilient tayo. No? Resilient na lang tayo palagi. Alam nyo, hindi pwedeng resilient lang tayo ng resilient. No? Kailangan magkaroon ng pagkilos, aksyon sa gobyerno para maisaayos itong issue na ito about flood control. Magkaroon ng reforma, magkaroon ng pagsasaayos in terms of monitoring nitong mga project na to para yung pera ng taong bayan, yung taxes na napupunta dyan, napupunta sa maayos, hindi na napupunta sa bulsa ng kung kani-kanino, Jade. So, ayun guys, ang lupit talaga. So, in short, yung flood control budget, natangay na ng baha. Pero, napunta talaga sa bulsa na kung sino-sino. So, makikita natin yan kung mga project na yan. Kahit na sabihin natin na hindi ko ma-explain, talagang may corruption talaga kaya hindi effective yung mga project nila. So doon nagtatapos yung video natin guys. Salamat sa inyong panonood. So sa mga hindi pa nakapag-subscribe, i-subscribe nyo na, i-like at i-share ang video ito. Salamat sa inyong panonood. Magandang araw. God bless sa inyong lahat. Peace.